networking. Peer-to-peer networking is a system where computers directly share resources with each other without relying on a central server. 2. When and why is it used? It is used for file sharing, decentralized system, and small networks because it is fast, efficient, and does not require expensive server infrastructure. First is search mo na yung settings and then hanapin yung network and internet. And click Wi-Fi. And need po is nakakonect sa parehas na Wi-Fi na gagamitin, like dun sa laptop number 2. And click mo yung IP assignment and need i-edit, change to manual. Need naka-on and input mo lang yung mga given data. If hindi po makita yung mga data na ilalagay, search mo yung command prompt, then type net user / all. Wait lang pa, naglo-load. And mali po pala, hindi po net user. Ang need po i-type is ipconfig. Need po is walang space. Para lumabas yung mga given data na hinahanap pa. Yan po yung need na i-type. Then, balik ka po dun sa need na i-edit na network settings. Copy mo lang yan and paste po dun sa isa. Yan po, like yung IP address, subnet mask, gateway, tsaka yung preferred DNS. And wait lang po. Copy paste lang po and paste dun sa kabila. Pagdating naman po dun sa DNS over HTTPS, need lang po i-on. And dito din, kukuhanin lang po ulit yung pinakang given na data. Copy lang po ulit. Then paste ulit sa kabila. Then save. Next naman is open yung control panel. Then click network and sharing center. Click properties and internet protocol. Dito po is i-paste lang po ulit yung mga yun na andun po na number sa command prompt. Copy lang po ulit and paste dun sa kabila. Paste lang ulit. Gateway. Click okay. Then okay.
close na po. And lastly is, open mo yung File Explorer, then lalabas yung Acer. Yung Acer po is yung pinakang laptop number 2. And, ayan, pwede ka na pong mag-send ng file dun sa pinakang ano po, server number 2. And that's all lang po, and thank you. Ginamit po namin para mag-connect yung dalawang device po namin is Wi-Fi to Wi-Fi na lang po. Hindi na kami gumamit ng cable wire para pag-connectin yung dalawa. Para mas mabilis na rin po at maayos yung connection ng dalawang device. Ayan. So, syempre po, control panel, connect po muna natin yan. Network and properties, tapos sharing and network, yung Wi-Fi. Tapos properties, tapos, ayan, double click po muna natin ng internet protocol. Tapos, meron na kasing nalagay dito kasi nag-try muna ako bago ako mag-vid. Kaya, ayan po, ulitin ko na lang po. Command prompt po para i-type po muna natin dito, input po muna natin dito yung IP config. Para lumabas po yung ilalagay natin na IP address, ano pa nga ba, subnet mask, yan. Kailangan natin yung mga numbers nila. Yan, copy lang natin yan. So, hindi ko yan makopy kasi nga, ayaw mag-copy, ayaw mag-paste. And yan, ako po yung, since ako yung nasa second device, ako yung nakakatanggap ng file na galing kay first device. Through local network sharing naman po yan. Ayan, copy-copy lang natin. Click lang natin tong use the following IP address para mag-open yung ito para makapag-type dito ng IP address tsaka. Ayan. Try ko muna i-copy. Ayaw talaga niyang makopy dahil ano bang meron. Ayan, minano-manong type ko na lang yung ano yan. Balik lang sa command prompt para lumabas kasi yung nandun kasi yung mga numbers. Hingay lang mga tricycle. Ayan. Automatic na yung sa subnet mask kapag meron na tayo ng IP address. Ayan. Okay lang natin. Ayan. Okay na yan. Okay ulit. Ayan. Close na natin yan. Network and sharing ulit. Yan, dito. Nakakulit na yan siya. Punta tayo ng home, tapos scroll down lang natin dito sa may tabi para makita natin tong network. Click natin tong network. And ayan na, makikita mo na. Ito yung first device natin. Itong Adrian DL, ayan. Click lang natin yan. Then ayan na yung mga file stability na pinasa. Yun lang po. Thank you so much.